Direct, dali lang. Ano ba, ayaw ba, hindi na ba iiyak yan? Hilahin sa likod, backstage. Kukurutin. O, direct, umiiyak na. I wanted to let go talaga. Bahala na. Doon ko lahat nakuha yung lakas ko na, hindi pwede. Kailangan ko lumaban. Pag-usapan natin mga nakaraan at ngayon, ikwento muli ang mga nagdaan kahapon. We can laugh and cry as we reminisce the times, talk about the highs and lows of life. Umagos ang buhay, dumaloy ang panahon, maraming pagbabagong humubog sa atin noon. Blessings came and lessons made us strong. Let our story shine and be an inspiration. Kahit saan, kahit kailan, I'll always be there, sabihin mo lang. Always remember, whatever happens, rain or shine, friends tayo. Friends tayo. Rain or shine, friends tayo. Hello friends! Welcome to the Snooki Serna channel. Nandito po tayo ngayon sa El Nino Apartel para bisitahin po ang isang kaibigan at isang Philippine cinema icon. Tinagurian po siyang child wonder of the Philippines. Siya po ang batang nagpaiyak at nagpatawa po sa milyong-milyong Pilipino. Si Onin Nino Mula. Come on friends! Let's go inside. Walk. Nagbubukas ng pinto si Nino Mula. Kamusta Hi, kayo? I miss you. I miss you too. Kamusta ang Yan. gwapo ni Nino Mulak? Guys, napakalaking kalangalan na dalawin ako dito ni, syempre, ng isang batikang artista. Napakagaling na artista. Walang iba kundi si Snooki Serna. Ako nagsalita ang isang Guys, icon. si Ate The one and Cookie. only. Hi guys! Kamusta Hello. kayo? Hey friend! Bago ang lahat, nakapag-subscribe na ba kayo? Kung hindi pa, please like, share, and subscribe. And please don't skip the ads. Alam niyo na kung bakit. Thank you. Mians, ano ba itong... Wow, ito Ay, na yung mga tara. breads. Let's sit down, let's mga sit down. Baka pastries. nag-lunch ka na ba? Well, parang gusto ko i-try ang mga menu ng Okay. Mulak Sit and down, sit Simada. down. Alam niyo guys, meron ng bagong pakulo ba ang tawag doon? Ang Mulak and Simada, aside from the ensemadas, meron na silang mga meals Ayan. ready to eat. Anyway, tour muna kita. Do you have any Then we have, bestsellers, Neil? marami kaming new flavors ngayon. Meron kaming Dubai Chewy. Wow. Tapos meron kaming pistachio chocolate na ensamada. Yung aming cacao series. Meron na rin kami cheese roll. At yung premium limited. I'm sure, Ate Cooks, maalala mo ito. Ito yung mga panahon na gumawa tayo ng pelikula eh. Oo, Tahan na Empoy Tahan. Yeah. Directed by Tito Dino Dino Broca. The one and only. Oh, the one and only. Yeah. Niyas, ang happy ng mga days natin, ng mga Tahan na Empoy Tahan. Ano? For you. Yay! Thank you! Hindi tinanggihan. Walang katanggi-tanggi. Guys, tingnan niyo ito. Kaya aming Pastries. cheese roll. O, the classic. Ang ating talagang dinadayo dito. O, yung cheese roll. Tapos meron kang, ito nga yung canapé pistachio chocolate. The ensemadas. Tapos may canafe pistachio Yeah. chocolate. Bagong flavor to Nins, no? Yes, yes, yes. Oh. Nins, may Uso-uso balita ngayon ako. yung pistachio, di ba? True. Meron din kaming sardinas. Di ba naman? Lahat na. Ano bang wala sa Mulak Ensemada? Meron pang gourmet sardinas. Nins, at I heard meron kayong, ano ba yung tuyo? Ensemada? Ano, champurado. Siyam- Champurado flavor na may tuyo sa ibabaw ng ensamada. Kaya ako nakarinig sarap. nun, Kasi friends. imagine mo naghahalo yung tamis at saka yung alat. Ate Cox, nandito tayo ngayon sa aming production area ng ensamada. Tara,
Nins, alam mo, gusto ko lang sabihin na very impressive ang Mulak Ensaymada. Kasi Salamat. ang linis-linis ng production area. Snooki, share na. Hi, kamusta ate? Ito yung mga aming deliveries. Hi. Guys, may bisita kayo. Walang iba kundi si Snooki, share na. Kamusta po? Pwede ho ba makitikim? Ang sarap Yes. ang bango ng amoy. Tara. Kamusta po? Dito, ginagawa talaga, binubuo yung ensamada. Bali, from the oven, dito nilalagay yung sugar, yung butter, tsaka yung cheese. Actually, yung butter tsaka cheese, madali lang. Ang mahirap yung paglalagay ng cheese. Kasi kailangan pantay-pantay. Pero Nins, tinan mo ang napapansin ko talaga kayo, hindi kayo nagtitipid sa cheese. Siyempre, At ang linis-linis ng Ensaymada Mulak. Salamat po sa inyong lahat. Talaga, favorite namin. tapos doon ang wrapping. Nag-iisa. Ito, Bali, mano-mano pa lang. Kasi, hindi nyo sa amin kasi, binabalot talaga mano-mano kasi walang preservatives. Yung mga binabalot ng naka-airtight na sealed ng airtight, that's, nilalagyan na ng preservatives yun. Yun pala yun. Ano, So, ito sa amin talaga, may ano, preservatives. But, fresh talaga. Nins, how many Ensaymadas do you usually produce in a day? Would you more or less Nakakailang recipe have tayo an niyan? idea pa? 2,000? 2,000? Talaga po, a day, kuya? Kamusta po? Pero meron pa kami iba pang production area. Nins, ano mas mahirap? Yung mag-artista o yung maging negosyante kang ganito? Hindi, kasi ako sa marketing lang ako. It's my dad and my sister who still runs the office. Dahil nga, siyempre, busy rin ako sa mga sarili kong Negosyo. Oo. Pursue and Activities, interest. yeah. Activities, totoo. Nagsimula ang Mulak Ensaymada. Ako We ay started circuit- out with 32,000 pesos capital investment. 32,000 pesos. Yeah, and on the first year of operation, nakabili na kami ng mga pang-deliver ng mga truck, ng mga makina. Nag-net pa kami ng 16.2 million. Oh my gosh, in 1 year? Yes. Oh my goodness. And now, Nins, how many branches do you have? Now we have 70. 70 branches nationwide, Yes, no? yes. At saka sa States, meron na rin. Even in America, Yeah. meron na rin. Ilan yung mga tao mo dito, Nins? You still know how Pagka, many siguro mga nasa mga 200. employees? Yes. At kasama yung sales lead, mga sales lead. I tip my hats off to Ninyo. At saka si And then, pagka Christmas, may 1,500 pa kami. This is our stock room. ito, friends, is the stock room. Wow, na-overwhelm ako sa stocks. Ang dami. Meron din kaming cold room. Meron kaming cold room na nalagyan ng butter, na cheese. Sa loob. Dito, Pupuntahan. dito yung mixing at saka yung sa slice. Ensaymada mixing room. Yeah. This is the Ensaymada cooking room. Yan. Ito naman yung paghuhugas ng mga lalagyan ng ensamada. May machine talaga na naghuhugas. Washer. Dito yung production ng ibang bread products namin. Parang ang sarap naman nila, oh, pinagong. Yes, ano ba yung ano yung sa tingin mo, iba pang magandang investments na naituro sa'yo ni Dad, ni Tito Alex na, Well, real estate. yun, real Oo, estate. kasi sabi ng daddy ko, sa real estate, you never go wrong. Kumbaga, halimbawa, bumili ka ng lupa ngayon na palagay mo parang mukhang mali. Darating ang panahon na magiging tama. Anong advice mo sa mga aspiring entrepreneurs like yourself, Nins? Wala, hard work lang talaga. Tsaka, daddy ko kasi talagang magaling magpatakbo ng negosyo. Kasi nakatapos siya ng business management sa UC Berkeley. So even yung Wonder Films nung araw, nung panahon na nag-produce siya, number 1 din yung Wonder Films. I owe it all to my dad. And because kasi si Nins kasi has talagang two wonderful parents na talagang hindi pinabayaan yung finances Yes. mo, inalagaan ka talaga, Nins. Friends, galing tayo sa tour kanina. Yeah.
Again, sasabihin ko, Nins, napaka-impressive talaga ng ating tour ng iyong production line. Yeah. Ngayon, nandito naman po kami. Tinatry ko ang mga ready-to-eat meals, Yan. mga hot meals ng Ensaymada Mulak. Yes. Alam niyo, ang sasarap lahat. Thank Tito you. Alex, the best. Wala akong masabi. Yan. Kasi Salamat po. yung ibang tao, hindi pa nila alam na may mga hot meals kami. We have, ito yung lumpia na tinapa, bulalo, sinigang, bangus sisig, pork sisig. Marami pang iba. At saka, Nins, walang itulak kabigin. Lahat ang sarap. Salamat. Ito nga, usually, hindi ako nag-i-interview na kumakain. Tayo ni Direk Bam. Pero hindi ko mapigil ang damdamin ko, Nins. Kailangan kumain pa rin. You've worked in the industry for such a long time. Yeah. Ano ba yung mga pinaka-memorable mong alaala bilang child actor? At saka ikaw pa galing sa isang malaking angkan pa ng mga mulak. Well, actually, nag-umpisa yan kay Tita Nena, di ba? Kay Amalia Fuentes. Kayong talagang turingang queen of Philippine movies, di ba? Sa Mulak naman, ako yung unang-unang nag-start ng Mulak, di ba? Tapos tubulog na sina Aga, sina Ate Arlene. Nakakatuwa nga, Nins, eh. Kasi, di ba, 1960 si Tita Nena ang Yeah. nag-represent ng Mulak. 70s ikaw, Nini Yes. Mulak. And then 80s si Aga. Yes. Tapos ngayon naman sina Sandro na. Yeah. Nakakatuwa nga eh. Nins, syempre, sikat na sikat ka. Grabe, ako witness ako doon. Na talagang, wow, everywhere na pumunta kami ni Nino, nagpunta kami ng Cebu, you still are an icon. You were the child wonder. Hindi ka ba dumating sa point na parang medyo na burnout ka, Nins? Yun nga hanggang yung pagtanda ko, child star pala yung tingin sa akin ng mga tao eh. Kaya, the oldest child star daw ako. How did you feel at the time na parang, di ba, let's face it, ako, lahat tayo dumaan doon, parang humina yung mga careers natin. Alam mo, ako I was well prepared kasi yung daddy ko, bata pa lang ako, lagi niya sinasabi sa akin na, Nino, darating ang araw mawawala lahat yan. So kailangan pag dumating yung araw na yun, kailangan handa kang harapin. May downside ba ang pagiging part ng isang malaking angkan na kilalang kilala sa showbiz industry? Is it hard to be a mulak? Siyempre, lahat ng tao, kilala kayo, so nagtitingin na kayo. You always have to be aware of that. Kahit yung mga anak ko, nararamdaman nila na kahit saan sila pupunta, siyempre, titingnan yung kilos nila ng mga tao. Yung gano'n. Para ka nasa... Para naman lahat tayo artista, gano'n naman. Lahat kami na-amaze na yung mulak family, yung angkan nyo is napakalaking pamilya in showbiz na nire-respeto talaga. Ano ba yung legacy na naiwan ni Tita Nena or Amalia Fuentes as we all know her and love her? Well, siyempre, yung mga pelikulang ginawa niya, she was the first Filipino actress na nag-produce, nag-direct. Yung Wonder Films, utang na loob din namin kay Tita Nena yun. Kasi, kumbaga, si Tito Chen, yung daddy ni Aga, tsaka yung daddy ko, nagutang kay Tita Nena na pag-produce ng pelikula ko. Tapos nag-boom. Nag-boom yung pelikula ko. ano yung first film mo nga ba nun? My Just first for film, trivia. ang unang-una kong nilabasan ng pelikula was ang lalaki sa ilalim ng kama ko. Si Tita Nena yun. Tita Nena. Extra lang ako ron. Ano naman yung legacy na pini-impart sa'yo ni Tito Alex? We all know, Nils, I'm so happy. Namit ko pa lang si Tito Alex Ulingan after so many years. And I honestly want to say that he still looks guwapo. Parang bumabata si Tito Alex, parang inspired. Pero, ano yung patuloy niyang ini-impart sa'yo? Marami kasi wala naman lahat po kundi dahil sa daddy ko eh. Meron siya nabasang audition sa dyaryo looking for child co-host, si Ariel Ureta. Yeah. Kaso hindi nabasa ng mami ko yung fine print na female only. Oh, Okay, so dumating kami sa auditions, ako naging nag-iisang lalaki. So, syempre, kagad, tsugi na. So, I went up to Tito Ariel and I said, why are you sending me home? Look, I can do what you're doing. Amaya konti, ako na yung pinaparad ng ibang mga magulang. Ako yung kinuha. Bibong bata, Tapos yung nagkaroon ako ng mga commercial, yung Milkmaid, Yeah. yung Grow Tall, Little Man, Grow Tall, Little Man, you got a lot of growing to do. Kaso, malas-malas, hindi ako tumangkad. Yun, sarado. Oh, I love you, Nins. Grow tall, little man. Don't fall, little man. You've got a lot of growing to do. Grow tall, little man. Learn it all, little man.
There's a big world waiting for you. Nins, what has fame at a young age done to you? It has humbled me talaga. Alam mo, kung kahit kanino mo tanong, tayo mga lumang artista, very very down to earth, very magaling tayo makisama. Considerably. Kasi yun ang tinuturo sa atin eh. Kailangan makisama ka sa tao. Di ba, Nins, nga, mami at daddy natin, lahat, kiss that. Kiss Oo him, nga, ganun diba? nga eh. Say good Sa akin din eh. Laging kailangan sa mga press, lagi kang mabuti sa kanila. Ngayon, friendly. yung mga bata ngayon, hindi na kilala yung mga press eh. Totoo. Grabe, naalala ko lang yung mga panahon na may bodyguard ako kasi yung uso yung mga kidnap threats. Hoy. Pinadala ako ni Imelda Marcos ng sarili ko, Metrocom. Di ba? Kahit saan ako magpunta, may Metrocom ako. Naging medyo, ka ba ng konti? Did it go to your head somehow? Ikaw, in your experience? Masyado pa kasi akong bata nun eh, para pumasok sa ano ko eh. Feeling ko lahat playground lang eh. Parang enjoy lang ako eh. Nins, di ba Nung dumating naman yung time na pa-teenager na ako, pababa na rin yung career ko. Di ba? Pero nakakatuwa. syempre, hinanap ko pa rin yung pelikula, kaya I still made, yun, yung mga panahon na nagbalik pelikula ako, nag-sidekick ako, tinanggap ko. Syempre, dati, hindi yung mulak, di ba? So, ngayon, hindi ka na ganon. Kumbaga, sidekick ka na lang. Tatay ka na ngayon. Of course, oo, tagal na. How does it feel being a father to two wonderful sons, Sandro and Alonso? Actually, I have a daughter also. And you have She's in the States. Yeah. Low profile kasi. How young is your daughter na? She's already 29. She's the eldest. Yes. Oh, yung mga anak mo pumasok mag-artista. Sino ba nauna? Si Alonso or si Sandro? Si Alonso. How did he approach you when he wanted to become an actor? Hindi kasi, kamukha ko si Alonso nung bata. So talagang ang dami kumukuha sa kanya, kung saan kumukuha sa kanya. Means, yung actions, yung acting ni Alonso, yung mukha niya, ikaw talaga. Tapos si Sandro naman, when he was teenager, gusto lang niya mag-artista. Sabi ko, sige, di mag-audition ka, but hindi kita tutulungan na ilalako kita sa mga production. Pag kinuha ka, did good. Di ba? Si Alonso, nakaalala ako noon kasi baby. Di ba? Pero ayoko naman na yung teenager ko, anak, ilalako ko. Di ba? I get it. So, nag-audition siya sa Jimmy. Si Berte, kinuha siya. Yun, nung kinuha na siya, support na ako. Di ba? Nakakatuwa naman, Mins. So, pero at one point, you were never naman a stage father. Hindi ka naman naging stage father. Well, siguro everybody knows kung ano yung nangyari kay Sandro. Yun, medyo hindi naman pagiging stage father yun, pero kailangan eh. Tama. Di ba? Tama. That was a different... Pangangailangan yun eh. Exactly. He really needed me by his side. Exactly. And you were just pinakita mo lang noon na talagang ikaw ay tunay na tatay talaga. Yeah. Speaking of Sandro, pwede ba natin i-call Of in course. Sandro? Sandro, Sandro, please join us. Yan. Friends! Ay, nako. Ang pinakagwapong, dalawang gwapo yan. Si Sandro Mulak, mga kaibigan. How are you, anak? How was things been? Kamusta naman? Kamusta maging daddy si Papa, Nino wala Mulak? po masabi kay Papa. Best father figure in the world yan. Si Papa wala masabi. Kaya pinag-lead daw po siya kay Santo Niño kasi kaya napakabait ni Papa. Oo naman. Alam mo, Sandro, magkamukha. Ang lakas ng dugo. Mas pogi lang po ako ng konti. Ay, oo naman. Joke lang po. Sandro, ano mga pinagkakaabalahan mo ngayon, anak? Hyrox. Yun po, Hyrox and running. Yung mga friends ko po kasama ko nag-run every Tuesday and Sundays. Ano ba ngayon ko lang nalaman na meron palang ganong klaseng workout na yung magbabayad sila para mag-abroad, tapos para makuha lang yung patch na Hyrox. Thailand, ganon. They go to other countries. Parang feeling ko, parang I'm getting the impression na yung sport na yan pang mayaman. Kasi di ba, pupunta ka ng Hong Kong, pupunta ka ng ganitong country, ganong country. Yes po, I think passion talaga siya for That is a the passion. dedicated po talaga siya. Like, naging hobby na siya for a lot of people. Kahit nga si Miss Ai nag-Hyrox na rin. Marami na rin po artista. Si Miss Ai, nabalitaan ko nga, did she compete? Yes po. Baka pag nag-Hyrox ako, baka ikamatay ko pa yan. Wag naman. Sabi ko nga, isama na si Papa sa akin for Hyrox.
Tinuturuan ka ba ni Dad umarte, Sans? Actually, nag-start sa akin yun sa stage play. So, sa stage play. Ang nangyari po kasi noon, sa stage play, yung artista po na bata, hindi umattend yung play. So, pero andun na po lahat ng Ako nagdi-direct ng play. andun na po yung mga estudyante, manonood na po. It was El Filibusterismo. Oh, Or wow. Noli Me Tangere. Yun po yung Historical story. play Then, pa. ang nangyari, kailangan po ng batang Crispin. So wala po sila mahatak na batang artista. Kaya ako po nandun po ako sa audience, nanonood lang. Pinahatak po ako ni Papa. Tapos for 5 minutes, salpak na po agad sa stage. No choice, ah. Pero iyak siya, ha? Iyak siya talaga. Lumuha talaga. So ano naman na-feel mo nun, Nins? As a dad? Ay, proud, syempre. I'm putting you on the Syempre, spot. proud. Nakakaba yun, syempre kasi biglaan yung pasok. Si Daddy na. Nakatrabaho ko na rin siya sa TV show. Sa Anong show? GMA. Anong show nga ba? Regal. Regal City Presents. Anong feeling na nakasama mo si Dad sa trabaho? Yung dynamic kasi namin ni Papa, we're very, kapag work talaga sa amin. Pero minsan kasi, sa sobrang siya kasama ni Papa, parang Totoo hindi naman. trabaho yung nangyayari. Parang- Parang like everyday life lang din namin. Ako gusto ko talaga nakikipag-bonding sa kanila. Kaso nga, siyempre, habang tumatanda, minsan nagtatampo nga ako sa kanila pagka yung wala silang time para makipag-bonding, niyayaya ko sila mag-scuba diving, mag-bilyar. Yun, lately, kumbaga, kailangan makiusap talaga muna ako ng todo para pagbigyan ako. Okay, Sans, paano ba yan? Parang Oo nga po eh. pressure Sige, on national samahan na. television. Pero Hindi, siyempre, may kanya-kanya na silang buhay, pero nakakatampo lang minsan. minsan parang hinahanap-hanap yun ng mga parents yung mga parang konting time pa rin for us. Pero on one hand, proud din naman kami that you're able to do things on your own now. Yes. You're At saka able they're to- also involved dito sa business. Sila yung marketing namin. Nils, ayan, speaking of which, si Daddy napakasipag at magaling sa pera. Paano ka tinuruan ni Dad sa pagiging masipag at yung pagiging, paano mo i-handle yung money mo? For handle ng money, alam ko nila yan eh. Hindi ako yung grabe magwaldas sa pera. Oh, very ano to, Matipid. Matipid. Matipid at saka, Hindi po ako yung sobrang gastos. Like, kapag kailangan lang, galing. yun lang po talaga. napakakuripot dito. Sobra. Dapat matuto pala ako dito sa batang to. Pero Malayo ako ako na- nag-work po kami here. So, meron po kaming team of marketing and kami po nag-handle lahat ng social media for Mulak Bakery. Congrats. Check niyo po yung Pag Instagram check niyo namin Instagram, at Facebook. Mulak Bakery po. Ayan. Yan, sila nag-handle nun. Sans, I hope you don't mind, but I'm going to go to a kind of like a sensitive topic. Yung, sana, di ba, you've been through so much also. What did you do to master that courage? Kasi what I see in you is that talagang ang tapang mo eh. Where do you get that courage? Kasi sabi ko na nga po yun, like, before, I think ako yung pinili ni God to be an instrument para ipagtanggol yung mga kapwa ko artista. Kasi kung hindi sa kanya nangyari, baka mamaya, baka tumahimik lang. Totoo. Di ba? Baka wala na naman mangyayari. So, siguro, God chose him to be there para may mangyari, para may the magreklamo. vessel. Kasi nga, siyempre, hindi ako papayag na hindi kami mag-file na kaso. That's true. Parang ikaw yung, for lack of a better word, parang ikaw yung naging, hindi vessel, but instrumental para ma-expose. Kasi I'm sure na hindi lang naman sa kanya nangyari yun. Marami baka nangyayari na sa marami yun. Kaso hindi lang pumalag. Lahat tumahimik lang. Ikaw, Sandro, bata kang nag-umpisa mag-artista, right? O, how young were you then nung nag-artista ka? Nag-start, hindi na ako unang pong work kasi nag-commercial po ako ng Lactum. Baby siya. Siyempre, pag baby, talagang ano na yata, talagang doon tayo napupunta sa mga milk commercial. Si Daddy, napanood mo yun. Oo nga, no? Ayan, diba? May commercial na pala. Tapos ano po, nung yun nga po, nag-start po ako ng stage play, mga 13 years old po. Mga theater na po yun. Then, nung 2021, dun po ako pumasok ng gym. Pero saan magbabalik ako ng konti o din sa nangyari sa'yo? I mean, you know, it could be a very traumatic experience for anyone. Paano hindi mo na let go yung dream? Kasi di ba for some children, for some teenagers, even for adults, when something like
as traumatic as that happens to you, parang, di ba you stop dreaming eh, pero ikaw, Sandro, parang you kept on going on eh. What was your main source of inspiration? Marami siyang support system. I wanted to let go talaga. As in, parang there's a time na like, wala na akong pake, bahala na ako ano nangyari sa akin. Like, tanggapin ko na lahat kung ano pa iba to sa akin na challenge ni Lord. Like, bahala na, kukunin ko na lahat yan, sasabihin ko na lahat yan. Kasi wala na andun na yung lahat. So parang, yung pinaka nakuha kong support is yung mommy ko. Bumalik pa siya dito ng Philippines para lang puntahan ako kahit sobrang busy niya sa work. Pumunta siya dito, si Papa, yung buong mga tita ko nandyan, lahat to support with me. So parang, doon ko lahat nakuha yung lakas ko na, hindi pwede, kailangan ko lumaban. What do you think is kailangan baguhin dito sa industriya natin para mas maprotekta ng mga artista at mga iba pang taga-industriya? Kahit sa lamang industriya, talagang nandyan yun. Kumbaga, yung demonyo nandyan na talaga, di ba? Like, nung panahon pa ni Adan at saka ni Eva, andyan yung ahas para i-corrupt si Eve, di ba? So, I don't think may magagawa tayo dyan. Kumbaga, it will always be there. So, kailangan lang talaga mag-ingat at be aware yun, sa mga magulang, sa mga bata. Yun. Minsan yung mga pangarap mo pa para sa mga children mo? Wala, gusto ko lang kalusunan ng sariling pamilya, maging maayos ang buhay nila, makamit nila yung mga gusto nilang mga pangarap nila. Sa akin, kahit na huwag na nila, kahit pabayaan na nila ako, or ano, basta Drama. maging okay, alam ko lang na okay sila, okay na ako. Pero Dahil gano'n naman tayong mga magulang, di ba? Totoo naman selfless yun. din. Sans, anong message mo para kay Dad? I mean, for Papa, huwag ka magbago. I mean, just stay as it is kasi napakabait ng Papa. Sana huwag ka rin masyadong mapagbigay sa tao. Magtira ka rin for yourself. Kasi lahat ng friends mo, you're always there for them. And ikaw, kahit anong mangyari sa ibang tao, kahit ano man yung mangyari sa'yo, hindi mo hayaan yung ibang tao na mapahamak. So, yun lang. Magtira ka sa sarili mo dahil sobrang bait mong friend sa mga friends mo. Kaya, at as a father, sobrang loving mo sa amin. So, ayun, huwag ka mag-aalala sa amin, Alonzo, dahil kaya namin yung sarili namin always. Just be there always. Basta kapag may nangyari sa amin, nandiyan ka na naman lagi to support us. So, I love you. Max. No. Nancy, ko naman, ano naman ang mensahe mo sa mga magulang naman na meron mga anak na gustong pumasok sa showbiz? Sa mga magulang, yan, maganda yan. Magandang ano yan. Kasi, kumbaga hindi kaila sa'yo na may mga magulang na pag ayaw umiyak ng bata, direct, dali lang ha. Ihilahin sa likod, kukurutin. Direct, umiyak na. Ay, sorry, Nins. Di ba may ganun eh? Correct. So, parang meron na akong nakita ganun ng mga bata na, Ako din. na siguro pagod na, antok na, hindi na makaarte. Direct, dali lang. Ano ba, ayaw ba, hindi na ba iyak yan? Hilahin sa likod, backstage, kukurutin. Iyak yung bata. Direct, umiiyak na. Ito yung mga 1/4 lang to ng pelikula mo sa dami, Nins. Yeah. Can you tell us more about yung mga behind the scenes mo dito, mga memories? First film is Ang Leon at ang Daga with Yan. the one and only Fernando Poe Jr. and Miss Marian de la Riva. Yes. Working with the King, di ba? Lahat talaga tayo ng artista, siguro pangarap natin makatrabaho si The King. Di ba? Nakakatuwa kasi pantay kami ng billing. Oh, di ba? Totoo, hindi lahat nakakapantay billing with Tito Rani. Yeah. Nins, hindi ka naman na-spoil ni Tito Rani. Ay, sobra. Sobrang spoiled. Lagi ako may isang kahon ng toys. Araw-araw sa shooting. Magsusumbong ka sa pulis? Sige nga, magsumbong ka. Ang Leon at ang Daga. Next film is Peter Pandesal, 1977. Yan yung unang beses na pinayagan ako ng daddy ko na gumawa sa labas ng Wonder Films. Legal. Yan. Tapos kasama pa si Tito Ramon Zamora. Yes. So. Yes. Pero si Ramon Zamora lagi ko kasama naman sa mga pelikula sa Wonder. Like yung Bruce Lee, marami pang iba. Ano to?
may 60. O sige, bigyan mo ako ng piso. Tahan na Empoy Tahan. This Yan, was- pelikula natin yan. Yes, in Of course. 1977. Siyempre, that was my first movie with the great Lino Broca. Yan, galing-galing Tito At Lino saka, Broca. Snooki Cherna. Yeah, and Tita And Alice Tita Alonso, Armida, si John Leyna. Ang gagaling. Alicia Alonso. Yan. That was my second famous child award. Child Star Award. Ano yung mga naalala mo na, speaking of Tahan na Empoy, ano yung mga naalala mo mga eksena natin na memorable? Well, naalala ko more yung kay Direk Lino kasi nung bata ako, di ba, mga kadalasan ginagawa ko mga comedy eh. So first time ko makatrabaho si Lino Broca na si Tito Lino merong mga certain dialogue na kailangan doon lang tutuloy yung luha mo. Doon, medyo nanibago ako doon. Dati kasi, napabayaan lang ako kahit anong gawin ko, okay lang. Pero ito, kailangan doon lang sa pangalawang, Nay! Doon lang pwede tumuloy yung luha mo. Pero Nins, Kulang na lang tuturo yung direksyon kung pataas o bababa. ang tatay Siyempre kong nanay, naman, Dolphy, the king of 1978. comedy. Yan, Lino Broca din yan. Nins, how was it Best working picture. with Tito Dolphy? Very light kasama. Tsaka yun nga, si Dolphy, kailangan ko ano yung pagkain niya. Ganon din ang pagkain lahat ng crew. Hindi po kayo nahihiya. Tay, ano ba kayo? Lalaki, babae? Sa'yo, Nonoy, nahihiya ako. Dahil nakita mong ganito itsura ko ngayon. Pero ngayong gabi lang ito. Kwatog, Yan ang pinakamalakas kong pelikula. 1979, big hit ito. That was Nins. my biggest hit. At 2 pesos and 50 cents ang bayad sa sinihan, kumita ng 6 million sa Metro Manila. Biro mo, di ibig sabihin na Yeah. parang buong Pilipinas talaga nakapanood niyan. Sino ba ang palasyo ko? Sino ba ang pulbos? Gaganti ako! Magbabayad sila! Darna at Ding. Ah, With the yan. one and only star for all seasons, Vilma Santos. Yan. Yan yung unang-unang pelikulang naging Darna si Ding. Niluno ko yung bato. May time na niluno ko yung bato. Yan. At saka binigyan ng importance si Ding. Kumbaga, equal billing kami ni Equal Ate billing Ding. pa, pati yung sa role. Darna at Ding. Wow! May magic ka na! Ang bikit mo, ate! Pwede ba? Ako naman, ganyan din. Hindi pwede din eh. Di punta na lang tayo sa bahay para makita ng show. Hindi. Yan nga sasabihin ko sa'yo eh. Ililihim mo ito kahit kanino ha? Wala kang pagsasabihan. Pangako. Oo, ate. Pero sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Gusto ko sa bantalan, sa sipaan. Palagi ako sa likod mo. Party tayo eh. Siyempre, kahit sa liparan, partner tayo. Talaga, ate! Kapit din! Lipad tayo na! Lipad! Slumber Party. Ayan yung unang beses na 2012. nagbakla ako. Ah, hindi ko napanood to Nins. Kaya siba, nakatira sa Milorchino na Teche Maru. Ang galing mo. Ang galing ni Nins. Yan. Ang hirap ng role ko dyan kasi talagang J-language. Buti ikaw hindi ka naman yung na-conscious na ano, di ba? Alam mo na tayo sa ating society pagka nag-gay role ka. Buti you took it up, no? Yung okay lang sa'yo. Oo naman. Kasi very fascinating sa akin ng mga gay eh. Right. Totoo. Very colorful ang buhay nila. Correct. Ang saya nila kasama. That's true. Diba? I agree. Totoo lang. Imagine mo, showbiz ko walang bakla. Oo. Totoo naman. Diba? Baka lungkot. Totoo naman. Sila yung nagpapasaya. Anichi Q&A! Hinahanap ni Lola Besa sumangkin ni Motashi! Ilabas niya ang labo sumangkin ko! Jonel! Jonel! Jonel? Sinong Jonel? Makakaharap mo ang Panginoon. Naku! You will come face to face. No, pagdating ng araw. Okay. Ano yung sasabihin mo sa Kanya? Ano yung ipapagpasalamat mo sa Kanya? Lord, thank you for the life that you gave me.
Inihingi ko ng tawad lahat ng aking mga kasalanan sa iyo. Sana makasama ko kayo pang habang buhay. Thanks, Nins. Words to ponder from John chapter 16, verse 33. These things I have spoken unto you, that in me you might have peace. In the world you shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Amen. The Snooki Serna channel thanks the following friends for their support. Jill Stewart Imported Eyewear. Thank you, Miss Ace Nepomuceno-chan. Thank you so much, Bambi Fuentes Hair and Makeup Studio located at Timog, Quezon City. Thank you so much, Chris Reynes. Mia Mason Home Fragrances. From everyday essentials to curated gifts, Mia Mason is about making spaces feel like home. Discover a new standard of beauty, confidence, and well-being. Visit FG Bea at the Tuscany McKinley Hill, Taguig. FG Aesthetic Center at the second floor Anbon Square Building, Langkaan 2, Dasmariñas, Cavite. Thank you, Ate Cooks. Thank you. Guys, Snooki Serna! Ninyo mula kasi in the house. Yeah. Ang isang pangalan ay maaaring ipamana, but a true legacy is built on character, love, and the values passed on from one generation to the next. At sa kabila ng tagumpay, pagsubok at mga hamon ng buhay, the Mulaks remain strong and united, Nino and Sandro. Thank you for sharing your journey with us. Ito po si Snooki Serna. Maraming salamat po sa inyong panonood, sa inyong patuloy na pagmamahal at suporta. And please don't forget to like, share, and subscribe. And always remember that whatever happens, rain or shine, friends po tayo. Yes. Hope to see you soon. Thank you, thank you.